Matatawag pa rin bang pagmamahal kapag iniwanan mo ang isang nilalang na nangangailangan sa'yo para sa tinatawag mong kaniyang kapakanan? Ay nako, 'di ba? Sabi nga nila, love is letting go. Letting go, let it go pala 'yon. Paano kung gano'n? Kailangan mong iwan para mapatunayan ang iyong pagmamahal sa isang tao. Eto ba talaga ay makababuti sa kanya? Lalo na kung kinakailangan ng taong ito ang iyong pag-aaruga at pagkakalinga? I'm sure na kung makaka-relate yung iba dyan sa kwentong ito. Kaya eto na po ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Bawat pagkakamali ay may kapalit na parusa. Bawat kasalanan ay may kabayaran. Pero hanggang saan ba ang kaya mong tiisin na pagbayaran kung ang kasalanan na yon ay gusto mong mawala at gusto mong bumawi sa taong iyong pinagkakautangan? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniela. At ito ang kwento ng pagkakamaling hinding-hindi ko na mababawi kahit ano pa yata ang gawin ko sa buhay ko. Walang araw na hindi ko to iniisip. Bawat paghinga ko ay tila paalala ng isang desisyong nagpabago sa buhay ng anak ko at lalong-lalo na sa buhay ko, Mama Mia. Sabi nila, wala nang masasakit pa sa mundong ito kesa sa iwan ng isang ina ang kaniyang anak. At oo, Mama Mia, totoo po yun. Pero may mas sasakit pa pala doon. Mas masakit pong maging ako, yung isang inang kusang ng iwan ng kaniyang supling. Bago po ninyo ako husgahan, hayaan niyo muna akong ikwento sa inyo ang katotohanan. Nagsimula ang lahat noong gabing halos mapuno ng iyak ang maliit naming kwarto. Si Lia, ang 3 taong gulang kong anak, ay umiiyak noon dahil wala kaming makain. Hindi ko alam kung papaano ko siya patatahanin noon. Wala na akong gatas kasi 3 taong gulang na siya. Wala rin akong pera para maibili siya ng makakain o maiinom na gatas. At wala rin akong trabaho para makapangutang sa ibang tao. Sa totoo lang, Mama Mia, punong-puno na ako ng utang nung mga panahon na yon. Utang sa tindahan, utang sa mga kaibigan at kamag-anak. Wala rin akong asawa. Umalis ang ama ni Lia ilang linggo matapos ko siyang ipinanganak. At naku noon, Mama Mia, isang inang mag-isang tinataguyod ang kanyang anak. Isang inang mag-isang tinitiis ang hirap. Hinaharap ang problema. Kahit hindi naman ako mag-isa sa paggawa ng problemang ito. Pero isa rin akong ina na punong-puno ng mga pangarap para sa anak ko. Pero nakakulong ako sa mundong tila wala pong daan palabas. Nakakulong ako sa mundong hanggang pangarap lang yata ang tangi kong magagawa. Sa bawat pagsigaw ng anak ko, naririnig ko ang hinagpis ng sarili kong mga pangarap, Mama Mia.
Ako dapat kasi si Daniela na nagtatrabaho sa isang magarang hotel bilang isang receptionist. Ako dapat si Daniela na may sariling bahay, may sariling pera sa bangko, may sariling buhay. Hindi yung Daniela na nakikitira sa maruruming sulok ng Maynila, kumakapit sa konting pag-asa. Mama Mia, hirap na hirap ako sa buhay ko. Pumunta akong Maynila, dala noon ang mga pangarap ng isang probinsyana. Pangarap na makaahon sa kahirapan. Pangarap na magkaroon ng sarili niyang buhay. Na matupad ang mga nais niyang gawin sa buhay niya. Na mabili ang mga bagay na nakikita lamang niyang suot-suot ng mga artista sa telebisyon. Pero dahil nga nakilala ko si Vincent, dito nagbago ang mga pangarap ko. Nung una, Mama Mia, ay mabait naman po si Vincent. Nung una ay mabuting tao siya. Lagi niyang pinapakita at pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Na pareho kaming may mga pangarap na sabay namin itong tutuparin. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam, iba lang pala ang pangarap ni Vincent. Ang pangarap lang pala niya ay magsawa siya sa katawan ko. Ang pangarap lang pala niya ay maaabot ang langit ng hindi gumagastos ng kahit na ano. Pero dahil marupok ako, madali po akong nadala ng kaniyang mga matatamis na salita at mga peking pagmamahal. Bumukaka ako. Bumukaka ako kahit alam kong hindi dapat at posibleng masira ang mga pangarap ko. Kasi mahal ko siya eh. Kasi akala ko siya na ang magiging katuwang ko sa katuparan ng mga pangarap ko. Akala ko eto na yun eh. Akala ko panghabang buhay na kami ang dalawa. Hanggang sa nabuntis nga niya ako, Mama Mia. Ang unang reaksyon niya nung sinabi ko sa kaniyang buntis ako ay nagulat siya. Lumayo siya, hindi nagpakita ng 3 araw. Pero bumalik siya at ang sabi niya na bigla lang daw siya. Ang sabi niya, sasamahan pa rin niya ako dahil mahal niya ako. Kaya kahit takot ako noon ay medyo nakampante ako kasi may makakasama ako. Nagsama kami sa iisang bubong, sa maliit na kwartong inuupahan ko. Sa unang mga linggo ng pagsasama namin ay panay na kami away. Si Vincent kasi, nadiskubre kong napaka-irresponsable niya pagdating sa pera. Kapag may konti siyang kinita, bumibili agad yan ng alak o di kaya'y sigarilyo. Mas nauuna pa yun kaysa sa pag-iipon para sa panganganak ko. Pati nga pagkain namin, nakukompromiso. Dahil nauuna pa talaga ang kaniyang mga bisyo, Mama Mia. Kaya hindi ko po napigilan na magbunganga sa kanya halos araw-araw. Hanggang sa nanganak na nga ako. Galit na galit pa ako sa kanya dahil sa center lang niya ako dinala. Sabi pa naman nung doktor na posible po akong ma-CS o ma-cesarean section. Kayanin mo yan. Daniela, wala tayong pera, pampa-ospital mo. Kayang-kaya mo naman yan eh. Matangkad ka naman, malaking bulas ka naman. Kaya mong ilabas ang anak natin. Oh, Mama Mia, kahit hirap na hirap ako sa panganganak, pinilit ko pong kayanin na mag-normal delivery sa center ng barangay kung saan kami nakatira. Isinugod pa nga ako sa pampublikong ospital dahil nag-bleeding na ako't lahat, hindi pa lumabas yung bata. Buti na lang pagdating sa pampublikong ospital nung in-induce na ako, ay nailabas ko naman ang anak kong si Lia.
Pag-uwi sa bahay ay nadatnan ko pa ang kwartong napakagulo. Walang linis. Yung mga pinagkainan ni hindi man lang nahugasan. Ilang araw akong hindi umuwi dahil nga nagstay pa muna kami sa ospital. Pero pati yung hugasin na iniwanan ko nung nanganak ako, ay yun pa rin ang dinatnan ko pag uwi ko. Kaya sinong babae ba naman ang matatahimik? Sinong babae ba naman ang hindi magbubunganga? Kaya araw-araw, Mama Mia, araw-araw nagbubunganga ako kay Vincent. Hanggang sa hindi na rin niya siguro kinaya ang bunganga ko, pati na rin ang responsibilidad na kaakibat ng panganganak ko. Isang araw, hindi na lang po siya umuwi. Ni wala siyang sinabi. Basta binilan na lang niya ako ng ilang perasong sardinas at instant noodles at saka 2 kilong bigas. Natuwa pa nga ako noon kasi makakakain ako. Pero bigla siyang nawala. At nung nawala siya, wala nga akong nagawa kundi itaguyod mag-isa ang anak ko sa pamamagitan ng paglalabada, pagtanggap ng mga palinis at kung ano-ano pa hanggang sa mag-3 taong gulang na nga si Lia. Pero kahit halos 3 taon na po ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon naming mag-ina. Andun pa rin, Mama Mia. Masakit, mahirap pa rin talaga. At lagi pa rin akong nahihirapan na maghanap ng impapakain sa anak ko. Hanggang sa pagmumuni-muni ko ay biglang may kumatok sa kwartong inuupahan ko. Si Tess, ang kapitbahay ko na tindera sa may palengke. Pero kilala rin siya sa isang bagay. Isang babaeng merong maraming kakilala. At that night, Mama Mia, akala ko ay wala na talagang pupunta sa akin. At matutulog na nga kaming 2 mag-ina na kumakalamang sikmura pero dumating siya. May bitbit na tinapay at pansit. Tuwang-tuwa naman ang anak ko. At habang kumakain kami, ay may sinabi sa akin si Tess. Isang alok na magpapabago sa buhay ko. Oh, Daniela, gusto mo ba ng trabaho? Tanong niya habang hindi nakatingin sa akin kundi sa anak kong tuwang-tuwang minumukbang yung pansit at tinapay. Anong klaseng trabaho naman yan? At sagot ko, kahit alam kong may mali sa tono niya. Iniisip ko na noon, Mama Mia, eto na naman siguro yung mag-aalok sa akin na magbenta ako ng laman. Paano yan? Alam ko naman na hindi din ako magiging mabenta sa ganyang klaseng buhay dahil hindi naman ako kagandahan at lalong hindi ako sexy. Tabain po talaga ako, Mama Mia. Malaking bulas gaya nga ng sabi ni Vincent noon. Ngumiti siya. Yung ngiti na hindi ko alam kung nagbibigay ba sa akin ng pag-asa o nagbibigay sa akin ng isang malaking babala. Trabaho na pwede mong pagkakitaan ng malaking pera. Pero, kailangan mong lumayo. Kailangan mong umalis at matatagalan bago ka makabalik. Nang marinig ko ang salitang malaking pera, parang may humatak sa akin, Mama Mia. Ang utak ko ay nagsisisigaw ng wag. Pero ang puso ko, puso ng isang ina, puso ng isang babaeng pagod na pagod ng makipagsapalaran araw-araw para sa kakarampot na kinikita. At ang puso na yun ang kusang sumagot. Gano'ng kalaking pera? At sa tanong na yun, dun nagsimula ang lahat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagsabi ng hindi ko kaya.
Pero mas maraming beses pa rin na naisip kong kahit hindi ko kaya, alam kong kailangan ko to at kakayanin ko dapat. Ang sabi Mama Mia, ipapadala raw ako sa ibang bansa bilang isang performer sa isang bar. Hindi naman daw delikado ang trabahong ito. Hindi rin daw iligal. Ang sabi 6 na buwan lang daw ang kontrata ko. Tapos, sa unang kontrata pa lang ay kikita na agad ako ng 200,000 piso. Yun ang kita ko sa unang kontrata. Malinis na raw yun kasi sila na raw ang bahala sa ticket, pati na rin sa pagkain at accommodation ko doon. 6 na buwan lang. Kung tutuusin, kahit magaling na empleyado mahihirapang kumita ng 200 sa loob ng 6 na buwan. Masyadong malaki ng pera yun para sa akin at para sa mga katulad ko. 6 na buwan. 6 na buwan akong mapapalayo sa anak ko kapalit ng isang bagong panimula. Paano si Lia? Tanong ko kay Tess. Anong paano si Lia? Nariyan naman ang nanay mo, 'di ba? At doon ako natigilan. Naisip ko ang nanay ko, Mama Mia. Ang nanay ko. Ang babaeng galit na nga sa akin nung ipinanganak niya ako, ay mas lalo pang nagalit dahil nalaman niyang nabuntis ako ng walang asawa. Ang nanay kong laging may mga pintas sa akin. Ang nanay kong wala akong ibang maalalang maganda kundi ang panlalait at pangmamaltrato niya. Tapos sa kanya ko iiwanan si Lia? Sa kanya ko iiwanan ang anak ko? Pero wala akong ibang pwedeng pagpilian. Wala akong ibang taong maisip na pwedeng mapag-iwanan ng anak ko dahil si Tess, kasama din pala sa akin. Napupunta ng ibang bansa. Ang sabi niya raw, pinsan niya raw sana ang aalukin niya sa trabahong ito at hindi ako. Pero naawa daw siya sa sitwasyon naming mag-ina. Mas okay daw yung pinsan niya kasi kahit nahihirapan may asawa namang katuwang. Samantalang ako ay nag-iisa. Kaya ako daw ang naisip niya. Kinagabihan, Mama Mia, habang pinapanood ko si Lia na natutulog, mahimbing dahil busog sa dalang pansit at tinapay ni Tess, ay doon ako bumigay. Umiyak ako. Hindi dahil sa masama ang gagawin ko, kundi dahil ramdam ko na kahit ayokong mawalay sa anak ko, kahit pinangako ko noon na lagi akong nandyan para suportahan siya, ay wala namang ibang mapagpipilian ng mga kagaya ko. Nag-iisang mga magulang na wala ring mapagkukunan ng sapat na pera para sa kanyang anak. Anak, bulong ko habang hinahaplos ang buhok ng anak ko. Hihiram lang si Mama ng 6 na buwan ha. 6 na buwan lang anak. Magbabalik ako, pangako ko yan sa'yo. Oo, Mama Mia. Sa mga panahon na yun ay nakapagdesisyon na ako. Importante sa akin nakasama ko ang anak ko. Pero mas importante din sa akin na masigurado ko ang kanyang kaligtasan. Mas importante sa akin na masigurado ko na hindi na siya magugutom pa kahit kailan. Kaya naman, hindi ko inaasahan na ganun pala kasakit ang mga huling araw na kasama ko si Lia. Kahit hindi pa alam ni Lia ang mangyayari ay parang nararamdaman niya. Kahit batang-bata pa siya, Mama Mia, ay tila matalas yata ang pakiramdam ng anak ko. Ayaw na niya akong bitawan. Ayaw na niyang lumayo sa akin. Kapit siya ng kapit sa aking damit habang umiyak at paulit-ulit na sinasabing, Mama, saan ka punta? Sama ako. Mama, sama ako.
Kahit nagsi-CR ako, sumasama siya. Parang ramdam niya na anumang oras ay iiwanan ko siya. Alam mo yung pakiramdam na parang pinitas ang kaluluwa ko? Ganon. Hindi ko maipaliwanag pero sa oras na yon, may pakiramdam ako na hindi ko na yata muli pang makikita ang anak ko. Pero isinantabi ko ang takot na yon. Itinulak ko palayo ang takot na yon at sinabi ko sa sarili ko, hindi totoo yon. 6 na buwan lang. 6 na buwang sakripisyo lang para magkaroon ako ng sapat na ipon para makapagpatayo ng kahit na munting negosyo para sa aming dalawang mag-ina. Kaya naman inuwi ko sa probinsya ng nanay ko si Lia. Sa terminal, habang hinahatid nila ako ay hinawakan ko ang mukha niya. Lia, mahal na mahal ka ng mama ha? Tandaan mo yan anak. Magbabalik kang mama. Magiging mas masaya ang buhay natin. Hindi ka na magugutom. Promise ko sa'yo, bibili ako ng maraming Barbie. Maraming laruan. Pero sa loob-loob ko Mama Mia ay parang may isang boses na nagsasabi at bumubulong sa akin na huwag ka nang umalis. Ayokong iwan ang anak ko. Napakasakit nun para sa akin pero wala akong ibang choice. Pagdating ko sa bansang pinuntahan namin ni Tess, ay dun ko lang nakita ang isang impyerno na hindi ko naman hiniling. Oo, Mama Mia, wala naman silang itinagong kahit na ano. Ang sabi naman nila ay sasayaw ako, magpe-perform sa isang bar. Kaya lang, hindi pala basta-bastang bar ang pinuntahan namin. At yung performance ko, hindi pala sa stage. Hindi pala pagsasayaw. Ang napasukan naming dalawa ni Tess ay hindi pala totoong hindi illegal. Hindi pala totoong malinis na trabaho. Isa pala itong human trafficking syndicate. At ako ay isa lang sa maraming kababaihan, Pinoy man o ibang lahi, na biktima ng sindikatong ito. Kababaihang hindi na makakauwi. Kinulong kami na parang hayop at pinipilit sa isang trabahong hindi mo pipiliin na gawin kahit pa sa pinakamasakit mong bangungot. Sinubukan kong tumakas, Mama Mia. Ang hirap-hirap ng buhay namin doon. Hindi ko na lang idedetalye pero napakahirap talaga. Wala kang choice. Kahit pagkain mo, wala kang choice. Yung sweldo mo, hindi mo naman totoong natatanggap. Sinubukan kong umalis. Sinubukan kong mag-plot ng pagtakas ko pero napakahirap. Lahat kaming nandoon ay sumubok ng tumakas. Sino ba naman ang hindi? Sino ba naman ang gugustuhing manatili sa malaimpyernong lugar na yon? Pero imposible. Imposibleng makatakas ka dahil laging may gwardya. At ang mga gwardya na yon ay hindi basta-bastang gwardya. May mga armas. May mga nakakatakot na muka. Nakakatakot na boses. At kapag hindi ka sinuwerte at nahuli ka, pagsasamantalahan ka pa nila bago ka ibalik sa kulungan mo. At sa bawat gabi na umiiyak ako sa sulok ng kwartong puno rin ng babae at mga amoy luha, iisang pangalan lang ang sinisigaw ng puso ko. Ang pangalan ni Lia. Ang pangalan ng anak ko. Mama Mia, sumulat ako. Lahat ng paraan na pwede akong makakontak ng mga tao sa labas. Mga taong walang kinalaman
sa pinagdadaanan namin. Mga taong hindi alam kung ano ang buhay na naghihintay o dinatnan namin sa lugar na yon. Pero walang kahit na isang lumusot. At habang tumatagal, Mama Mia, nakakaramdam ako ng kakaiba. Nakakaramdam ako na merong kakaibang nangyayari sa labas. Kasi sa totoo lang, nung mga unang linggo at buwan ko sa bansang iyon, kahit hindi ako nakakapagpadala ng mensahe, nakakatanggap naman ako ng mensahe mula sa Pilipinas. Nakakarinig naman ako ng mga sinasabi nila. Nakakatanggap ako ng mensahe mula sa nanay ko. Kaya lang habang tumatagal ay paunti ng paunti ang mensaheng iyon. Iniisip ko baka hinarang ng mga taong may gawa nito sa amin. Walang kahit isang mensahe o balita mula sa nanay ko ang dumaan ng 2 linggo. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Naging 2. Naging 3 buwan ng pagtitiis at paghihirap ko dun sa ibang bansa, Mama Mia. Nang wala man lang akong kahit anong balita tungkol sa nanay ko o sa anak ko. Hanggang sa isang araw, may bagong mga babae na namang dinala sa lugar kung nasaan kami nakakulong. Lungkot na lungkot ako noon. Hanggang sa isang araw, isang ibang lahing babae ang lumapit sa akin. Don't worry, we will get out of here. Soon. Hindi na ako umaasa noon na makakaalis ako sa malaimpyernong lugar na yon. Hindi na nga ako nagrereklamo kung paulit-ulit nilang binababoy ang katawan ko. Hindi na ako nagrereklamo kahit karumal-dumal pa ang mga eksenang pinapagawa nila sa amin. Wala naman akong pagpipilian. Hanggang sa isang gabi, may tumapik sa balikat ko. Get ready. Tonight, everything will be okay. Sabi nung foreigner na babae. Akala ko, Mama Mia, panaginip lang ang lahat pero biglang nagkagulo. May mga otoridad na dumating. Yun pala, 2 sa mga bagong babaeng dumating ay mga undercover agent. Oh, Mama Mia, nagkaroon ng hulihan at ang totoo ay nakalabas kami. Pumunta kami sa embassy para magreklamo. Sinabi namin dito ang lahat-lahat ng mga nangyayari. Pero dahil maramang bansa ito, Mama Mia, at ang bansang ito ay wala pang masyadong press freedom, ay hindi lumabas sa media o sa madla ang mga nangyari sa amin. Bagkus ay binayaran na lang kami. Yung mga nahuli na nag-human trafficking ay pinatawan ng parusang kamatayan. Kami namang mga babaeng nailigtas ay binigyan ng pera. Pagkatapos ay inalok na makauwi. Mama Mia, pagbalik ko ng Pilipinas, dito ko nalaman ang isang masakit na katotohanan. Hindi raw pala ako hinahanap ng nanay ko. Kaya naman, pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pero wala na doon ang nanay ko. Nagpa-blatter na ako sa mga pulis at sa barangay pero wala. Nalaman ko rin mula sa mga pinsan ko na hindi rin daw ako hinanap ng nanay ko, Mama Mia. Na para bang tinanggap na lang nila na nawala na ako. Hanggang sa nalaman ko na ang pera pala na dapat sana ay para sa anak ko
na iniwan ko na binigay sa akin ni Tess noon bilang ang sabi libre daw yun para sa naiwang mga kamag-anak, ginastos pala ng nanay ko sa pagsusugal niya. Mama Mia, dahil kakarampot lang din naman na pera ang naibigay sa amin ay hindi ko po nahanap ang nanay ko. Inisip ko na lang sana nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Inisip ko na lang na hindi rin naman siguro ako makakabuti sa anak ko sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa ibang bansa. Kaya naman, aayusin ko na muna ang sarili ko. Mas mabuti na munang hindi muna nila ako makita. Sa totoo lang, hindi lang naman ako 6 na buwan na nawala. Hindi lang din 1 taon, Mama Mia. Kundi 5 taon. Opo, 5 taon akong nagtiis doon sa ibang bansa. 5 taon doon sa trabahong gabi-gabi kaming binababoy. 5 taon kong tiniis yung sobrang sakit at sobrang takot at gabi-gabing pakikipagsugal ko sa buhay. Kasi meron pong mga sadista kaming nagiging customer doon, Mama Mia. Sinasaktan kami. Pinapaso pa yung balat namin. 5 taon na ang tanging nagpapalakas sa akin ay ang alaala ng anak na iniwanan ko sa nanay ko. At nung nakalabas kami, inisip ko, Mama Mia, sa wakas matutupad ko na rin ang pangako ko sa anak ko. Sa wakas, makakahanap na rin ako ng paraan para magkita kami ulit. Buti na lang may raid. Buti na lang may mga babaeng pumayag na maging undercover agent. At niligtas kami dun sa malaimpyernong lugar na yon. Buti na lang may mga otoridad sa bansang iyon na tumulong. Buti na lang nagkaroon ng milagro. Kahit ang akala ko ay wala na akong takas pa sa lugar na yon. Pagkatapos ng 5 taon ay nagkaroon din pala ng milagro sa buhay ko. Pero ang tanong noon, habang papauwi ako ng Pilipinas, sa loob ng 5 taon ng pagkawala ko, may lugar pa kaya ako sa buhay ng anak ko? Pag-uwi ko, Mama Mia, hindi ko akalain na hindi pala gaya ng inaasahan ko ang aking makikita. Wala pala si nanay sa bahay niya. Ibinenta na pala niya yun. Hanggang sa nagtrabaho ako bilang dishwasher. Nagtrabaho din ako bilang tagalinis ng kuko, nagwaitress at kung ano-ano pa para makaipon. Hinanap ko ang nanay ko nung nakaipon na ako ng paunti-unti. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin kung nasaan siya. Isang kamag-anak na hindi sinasadyang makasalamuha ni nanay. Isang kamag-anak na kaibigan ko sa isang social media account ko. Nalaman niya na hinahanap ko si nanay. Kaya naman siyang kumontak sa akin at sinabi niya sa akin kung nasaan ng nanay ko. Tuwang-tuwa ako, Mama Mia. Sa wakas makikita ko na ulit ang anak ko. Sa wakas makakasama ko na ulit si Lia. Binigay sa akin ng kamag-anak na yon ang address na binigay din sa kanya ni nanay. Pagdating ko doon, Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ibang-iba ang lugar na yon kesa sa dating tinitirhan ni nanay. Mas magulo. Mas nakakatakot. At nang kumatok na nga ako sa numero ng bahay na nakasulat sa papel na dala-dala ko, ay halos mabingi ako sa sariling tibok ng dibdib ko. Hinakabahan ako. Pero nagdarasal pa rin ako na sana nga totoong nandito si nanay.
Pagbukas ng pinto, ay nakita ko siya. Ang taong matagal ko nang hinanap, si nanay. Tumanda siya. Manipis na ang kanyang katawan at ang kanyang buhok. Parang sinipsip ang kulay sa kanyang mukha dahil namumutla na ito. At ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, "Oh, bumalik ka pa." Hindi anak. Hindi kumusta ka. Hindi, "Lia, andito ng mama mo." Hindi. Kundi puro galit, Mama Mia. Puro sisi. Hindi pa rin nagbabago si nanay. Gaya nung bata pa ako, galit pa rin lagi ang binibigay niya sa akin. At nang tanungin ko siya tungkol sa anak ko ay halos bumagsak ako sa sahig sa naging sagot niya sa akin. "Si Lia baka mo? Wala na dito. Nasa ibang pamilya na, huwag mo nang guluhin yung anak mo." Mama Mia, hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula mismo sa labi ng sarili kong ina. "Ano? Binenta niyo si Lia? Bakit niyo naman ginawa yun, Nay?" "Abay, anong bakit? Hindi ka nagpapadala. Hindi ka nagparamdam, niha-niho wala. Anong gusto mo, ha? Buhayin ko yung anak mo? Iyak ng iyak, hanap ng hanap sa'yo. Ang daming arte. Buti nga may nagkagusto dun eh. Kung hindi, baka naging palaboy na yun." Mama Mia, nabenta ang anak kong si Lia. Hindi literal na nabenta, pero binigay. Pinagpalit. Naging parang commodity ang anak ko. Naging commodity ng barter. Ipinagpalit sa grocery. Ipinagpalit sa isang bagong tirahan. Ang nanay ko, sa depresyon at galit, Mama Mia, ipinasa ang anak kong si Lia sa kapatid niyang nasa probinsya. At alam mo ba, yung kapatid ng nanay ko, may mga amo na nangangailangan ng anak. At yun ang ginawa ng kapatid ng nanay ko. Pinaampon o ibinigay niya ang anak ko dun sa mag-asawang yun. Huwag kang iiyak-iyak dyan. Iniwanan mo yung anak mo. Iniwanan mo at hindi mo man lang binigyan ng sustento, kaya bakit ka iiyak-iyak dyan, ha? Nay, hindi nyo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko sa ibang bansa. Nay, nababoy ako. At anong gusto mo, ha? Tiisin ko? Magkanda kuba-kuba ako? Ni hindi ko na nga mabuhay ang sarili ko, Daniela. Dinagdag mo pa yung anak mong palamunin. Sa totoo lang, mas mabuting ang wala ka. Iniwanan mo siya noon. Iniwanan mo siya sa akin. Ang responsibilidad mo, binigay mo sa akin. Kaya naman, ako ang may karapatan para magdesisyon kung anong nararapat sa batang yon. Binigay mo na yung responsibilidad mo, di ba? Kaakibat ng responsibilidad na yon, binigay mo na rin sa akin yung karapatan mo. Kaya nagdesisyon ako para sa makakabuti dun sa bata. Para sa kanya yun. Hindi para sa kanya yun, Nay. Para sa inyo yun. Para sa grocery. Para sa bahay na to. Uy. Huwag kang ganyan sa akin, ha? Kung hindi dahil sa akin, baka naging palaboy na yung anak mo. Nasaan si Lia, Nay? Nasaan ang anak ko? Tanong ko sa nanay ko habang nanginginig sa sobrang sakit at galit. Mama Mia, dati, kahit saktan ako ng nanay ko, kahit pahiyain niya ako sa maraming tao ay hindi naman po ako gumaganti. Hindi po ako gumagalaw. Nananahimik lang ako.
Pero Mama Mia, nag-iba ako nung si Lia na ang pinag-usapan naming dalawa. Huwag mo nang guluhin si Lia. May pamilya na siya. Masaya na siya doon at hindi ka na niya hinahanap. Hindi na nagugutom ang anak mo doon. Nakakapag-aral ng maayos. Kaya huwag mo nang guluhin yung anak mo. Huwag mo nang gawing komplikado ang maganda na niyang buhay ngayon. Doon ko naramdaman ng tunay na parusa, Mama Mia. Hindi pala yung mga pinagdaanan ko sa ibang bansa ang pinakamahirap sa lahat. Hindi pala yung pambababoy, yung paulit-ulit na panggagamit sa katawan ko, yung pananakit. Hindi pala yun yung totoong ibig sabihin ng hirap. Hindi pala ang gutom ang pinakamahirap at hindi pala ang takot, kundi ito. Ang balitang ang anak kong iniwanan ko sana sa nanay ko ay hindi na ako kilala. At ngayon ay may sariling pamilya na at masaya na siya sa piling ng bago niyang mama at papa. Mama Mia, kahit nagmamatigas ang nanay ko ay pinilit ko siyang umamin. Pinilit ko siya na sabihin sa akin kung nasaan ang anak ko. Hindi niya raw alam. Tinakot ko pa siya, Mama Mia, na ipapakulong ko siya dahil wala siyang karapatan para ibenta ang anak ko. Kaya sinabi niya sa akin kung nasaan ang kapatid niya. Eto raw ang tanging may alam kung nasaan ang anak ko. Kaya naman pinuntahan ko ang tita ko. Nung una ay ayaw pa niyang aminin sa akin. Pero sabi ko, pareho silang dalawa ng nanay ko na makukulong dahil sa ginawa nila sa anak ko. Kaya napilitan siyang umamin. Medyo malayo na ang tinitirhan ng anak ko. 3 araw. 3 araw bago ko siya nakita. Sa pagkakataong yun, Mama Mia, 10 taon na po ang anak kong si Lia. 3 taon lang siya nung iniwanan ko. 5 taon na ako sa abroad at 2 taon na akong nagbanat ng buto pag uwi ko ng Pilipinas para lang muli siyang makasama. Mahaba ang tuwid na tuwid niyang buhok. Maganda ang anak ko. Mukhang masayang masaya siya. Humingiti siya sa mga kaklase niya. Ngumingiti siya dun sa tindera ng binibilhan niya ng kakanin. Lumapit ako. Pero ang pinakamalupit sa lahat, kahit lumapit ako ay tila wala man lang bakas sa mukha niya na nakikilala niya ako. Kahit na kinakabahan ay mas lumapit pa ako. Nakangiti. Nanginginig. Nung napansin niya akong nakatitig sa kanya, ay tumingin siya sa akin. Nagtaas ng kilay. Lia, tawag ko sa pangalan niya. Po? Po. Yun ang sagot ng anak ko. Po. Hindi, Mama. Gumuho ang mundo ko, Mama Mia. Naisip kong hindi na nga ako kilala ng anak ko. Kinalimutan na ako ni Lia. Nakalimutan na niya ako. Ah, kumusta ka na? Sino po sila? Tanong niya ulit. Ako, isang kaibigan. Ewan ko, Mama Mia. Ewan ko, pero hindi ko magawang aminin sa kanya ang totoo. Takot ako noon na baka tumakbo siya palayo. Takot ako noon na baka iwan niya ako. Kaya ang ginawa ko ay nakipag-usap na lamang. Tapos, pagkatapos ng kaniyang klase ay palihim ko siyang sinundan hanggang sa natuntun ko ang bahay na tinitirhan niya. Maganda ang bahay na yon.
Di hamak na mas maganda at mas maayos kesa sa bahay na pwede kong pagtirhan sa kanya. Araw-araw pinupuntahan ko ang anak ko. Kahit naubos na ang naipon kong pera, wala akong pakialam. Sinisilip ko siya at pinagmamasdan mula sa malayo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, napagtanto ko na kailangan ko nang kausapin ang mga kumupkup sa anak ko. Kaya isang araw, nakita kong papalabas na ng bahay si Lia. Noong nasigurado ko na nakaalis na siya, ay nag-doorbell ako sa bahay na yon. Lumabas ang isang ale. Medyo matanda lang sa akin ng ilang taon. Kasama niya ang isang lalaki na noon ay papalabas na yata at pasakay na ng kotse. Noong nakita nila ako ay tila ramdam nila kung sino ako. Magandang araw. Pwede ko ba kayong kausapin? Tungkol kay Lia. Mama Mia, ang akala ko noon ay pagtatabuyan nila ako. Ang akala ko noon ay magagalit sila. Sa totoo lang, yun ang unang rason kung bakit hindi ako lumapit. Yun ang unang rason kung bakit hindi ako agad nagpakilala. Dahil baka bigla nilang ilayo sa akin ang anak ko. Pinapasok nila ako sa kanilang tahanan. Maayos naman sila, Mama Mia. Mabait. Totoong pamilya. Mag-asawa silang may kaya sa buhay. Wala silang anak. Hindi biniyayaan. Kaya si Lia ang naging anak nila. Habang nakaupo ako dun sa kanilang sala at nakikipag-usap, ay hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Ang mag-asawang ito ay kayang-kayang ibigay ang isang buhay na hindi ko kayang ibigay sa anak ko. Samantalang ako ay isang babaeng iniwanan ang anak ko para sa maling pangarap. Kailangan ko lang siyang makausap. Kailangan lang niyang makilala kung sino ako. Sabi ko habang pinipigilan ko ang luha na nakikiusap sa mga taong nagpalaki sa anak ko. Alam ni Lia ang tungkol sa pagkatao niya. Kailanman hindi namin nilihim sa kanya ang katotohanan. Ang totoo niyan, Lia pa nga rin ang pangalan niya eh. Pero iniba na namin yung apelyido niya. Inasikaso na namin yon. Pwede ko ba siyang kausapin? Pwede naman. Pero hindi namin pwedeng pilitin si Lia ha. Pwede ka naming ipakilala sa kanya. Mama Mia, tuwang-tuwa ako. Kaya naman umalis muna ako sa araw na yon. Bumili ng pasalubong sa anak ko. Alam kong hindi na siya matutuwa sa Barbie. Hindi na siya matutuwa sa laruan na pinangako ko sa kanya noon. Kaya bumili ako ng mga bagay na sa tingin ko ay magugustuhan ng mga kaidaran niya. Hanggang sa dumating nga ang 7:00 ng gabi. Sa araw din na yon. Ang oras ng imbitasyon ng mga nagpalaki kay Lia. Nag-doorbell ako sa gate. Lumabas yung ina-inahan ni Lia at pinapasok ako sa loob. Hindi ba kayo yung nakita ako sa school? Tanong ni Lia. Ngumiti ako. Anak, kain na muna tayo. Mamaya may sasabihin kami sa'yo. Kitang-kita ako sa mukha ng anak ko na naguguluhan, Mama Mia, pero hindi siya nagtanong. Pagkatapos kumain, ay masinsinang kinausap ng mag-asawa ang anak ko. Lumayo muna ako ayon na rin sa pakiusap nila. Ang sabi nila, kakausapin daw muna nila si Lia. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinawag na ako ng mag-asawa. Kayo naman ni Lia ang mag-usap. Dito lang kami sa loob.
Pumasok sila sa kanilang kwarto. Anak, tawag ko kay Lia. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan na yon. Umiling siya. Hindi niyo po ako anak. Nang marinig ko yon ay parang sumabog ang puso ko. Lia, anak kita. Hindi na po kayo ang nanay ko. Pasensya po. Ang nanay ko po ay nandun sa loob ng kwarto nila ng tatay ko. Pasensya na po. Makakaalis na po kayo. Sabi niya tumalikod. Nanatili akong nakatayo na para bang isang itinirik na kandila. Hindi pala sapat ang pag-uwi ko. Hindi pala sapat ang paghingi ko ng tawad sa anak ko. Hindi pala sapat ang pagtatrabaho ko, Mama Mia. Hindi pala sapat ang pagpapakumbaba ko. Hindi pala sapat ang pilit kong pagbabago ng buhay ko. Hindi pala sapat ang lahat ng yun para makasama ko ulit ang anak ko. Masakit, Mama Mia. Masakit na sa bawat araw ay hindi niya ako kinikilala. Pero kahit na ganun, araw-araw pa rin akong bumabalik. Araw-araw akong nagpapakita. Araw-araw kong pinaparamdam sa kanya na nagbalik na nga ako at hindi na ako muling lalayo pa. Pinupuntahan ko siya sa school, sa plaza, at binibisita ko rin siya maging sa bahay nila. Hanggang sa unti-unti ay nakikita akong tinititigan na niya ako ng mas matagal. Hanggang sa unti-unti ay nakikita akong walang galit sa mga mata ng anak ko. Hindi na rin siya takot sa akin gaya nung una. Nakikita akong may mga tanong siya. Nakikita akong may kuryosidad siya tungkol sa buhay naming dalawa noon. Nakikita ako rin, Mama Mia, na unti-unti ay may nararamdamang awa sa akin ng anak ko. At doon, nakaramdam ako ng katiting na pag-asa. Doon nakaramdam ako na may pag-asa pa ang relasyon naming dalawang mag-ina. Hanggang sa isang araw, ay inabutan ko siya ng hamburger tapos isang soft drinks. Sabi ng mama at papa mo, paborito mo raw to. Sabi ko. Napangiti ako pero pinipigilan ko noon ang mapaiyak, Mama Mia. Kasi sa totoo lang, nasasaktan akong isipin. Nabuti pa yung mga hindi kadugo ni Lia. Alam kung ano ang mga paborito niya. Samantalang ako na sarili niyang ina, hindi man lang kilala ang anak ko. Sa mga pagkakataong ito ay hindi pa niya ako natatawag na mama. Pero nagsisimula na siyang kilalanin ako bilang taong nagmamahal sa kanya. At kahit hindi pa niya ako tawaging mama, araw-araw, nararamdaman ko na unti-unti pa rin gumagaan ang bigat sa dibdib ko. Mama Mia, kahit mahirap, ang ginawa ko ay nag-transfer ako doon sa lugar kung saan nag-aaral ang anak ko. Kahit mahirap, nagsimula ulit ako sa umpisa. Gaya ng dati, sa isang maliit na kwarto, sa isang kwartong wala man lang kahit na sirang bentilador. Pero tuwing mag-isa lang ako sa kwartong yun, ay dinadalaw ulit ako ng mga nangyari dati. Napapanaginipan at naaalala ko yung lugar na pinagkulungan sa amin noon sa ibang bansa. Pati na rin sa terminal kung saan ako nagpaalam noon sa anak ko. Paulit-ulit akong dinadalaw ng mga alaala na yon, na para bang pinipilit akong ibalik sa nakaraan. Kung kaya ko lang gagawin ko.
Babalikan ko ang nakaraan at hindi ko na iiwanan ng anak ko kahit gaano pa man kahirap ang buhay. Pero hindi ganun ang kapalaran eh. Hindi ganun ang ikot ng mundo. Ang oras, kapag dumaan na, hindi mo na maibabalik pa. Lumipas ang mga buwan at araw. Unti-unti, Mama Mia, tinatawag na akong tita ni Lia. Kahit tita lang, ayos na ako dun eh. Binibigyan na rin ako ng visiting rights ng mga magulang niya. Pumapayag na rin sila na isama ko si Lia sa mall at sa kahit na anong pamamasyal, basta wag ko lang daw sirain ang tiwala nila sa akin. Hanggang sa mabalitaan kong nagkasakit ng malala ang nanay ko. At dahil nag-iisa lang akong anak, ako ang kailangang mag-alaga. Ang babaeng walang ibang pinaramdam sa akin kundi galit. Ang babaeng nagpamigay ng anak ko. Kahit ganun ay inalagaan ko pa rin siya. Hindi dahil deserve niya, Mama Mia, kundi dahil gusto kong maging mas mabuting tao. Gusto kong maging mabuting tao para maging karapat-dapat ako sa anak ko. Sa bawat araw ng pag-aalaga ko sa nanay ko, nakikita ko po na nahihiya siya sa akin. Nakikita akong lumalambot din siya sa akin. Nung una ay ayaw niyang paalaga sa akin. Tinataboy niya ako palayo. Bakit niyo ba ako itataboy? Sinong gusto niyo mag-alaga sa inyo, ha? Wala namang makakatiis dyan sa ugali ninyo eh. Hindi ko napigilang sabihin sa kanya. Mama Mia, isang araw, nagbabantay ako noon sa nanay ko. Natutulog siya. Katatapos ko lang siyang punasan ng basang bimpo. Aalis na sana ako pero bigla niyang hinawakan ng mahina ang kamay ko. Mahinang-mahina na noon ang nanay ko dahil malala po ang naging sakit niya. Kahit na mahinang-mahina ang boses niya at hindi mo na halos maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, ay intinding-intindi ko pa rin ang sinasabi niya sa akin. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ko kung hindi ako naging mabuting nanay sa'yo. At patawarin mo rin ako kung hindi ako naging mabuting lola sa apo ko. Kunin mo na ang apo ko kapag nawala ako sa inyo na tong bahay. Dito kayo tumira. At doon ako muling umiyak. Pagod na pagod ako. May galit ako sa dibdib ko pero hindi ko yun pinairal. Parang nabunutan din ako ng tinik, Mama Mia. Hanggang sa namatay na nga si nanay. Nung burol ni nanay ay dumating si Lia kasama ang kinikilala niyang mga magulang. Nakiramay sila sa amin. Pagkatapos ng libing ay nakiusap ako sa pamilyang umampon kay Lia. Hindi sila nagalit sa pakiusap ko. Hindi rin naman sila tumutol. Ang sa amin, kung anong magiging desisyon ni Lia, rerespetuhin namin dahil mahal namin ang anak namin. Sabi nila. At yun ang ginawa ko. Hindi ko pinilit si Lia. Hinayaan ko muna siyang mas makilala ako. Hinayaan kong makita niya na kaya kong maging ina sa kanya. At isang hapon, habang pauwi siya galing sa school, ay bigla siyang tumigil sa harapan ko kung saan ako nagtitinda. Tita Dani, pwede niyo po ba akong samahan pa uwi? Mama Mia, sa unang pagkakataon, anak ko na mismo ang nagsabi sa akin na samahan ko siya pa uwi. Kaya agad akong nagsara ng tindahan. Agad ko siyang inihatid sa bahay nila. Hinimbitahan pa nila akong dun maghapunan.
Lumipas ang buwan, mas dumami ang mga sandaling kaming dalawa lang ni Lia. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Isang gabi habang naglalakad kami pauwi sa bahay nila ay huminto siya bigla. Pwede ko po bang malaman kung bakit niyo ako iniwanan dati? Nanigas ako. Pero tinatagan ko ang loob ko. Kailangan kong sagutin ang mga tanong ng anak ko. Dahil akala ko noon, Lia, kailangan kong pumili sa pagitan ng pagmamahal sa'yo at sa pagliligtas ng buhay mo at ng kinabukasan mo. Pero maling-mali ako, anak, dahil hindi ko kailanman dapat ka iniwanan at araw-araw pinaparusahan ako ng konsensya ko. Tahimik lamang siya, pero nung tumingin ako sa kanya ay hinawakan niya ang kamay ko. At yun ang unang beses na hinawakan niya ako ng kusa. Mama Mia, hindi naging instant ang paghilom. Hindi dapat minamadali. Pero bawat araw na kasama ko ang anak ko ay gumagaan ang bigat sa dibdib ko. Unti-unti siyang tumatawag sa akin ng Tita Dani, Mama Dani, hanggang sa naging mama na. At nung unang beses kong marinig ang salitang yun, Mama, halos mapaluhod ako sa lupa. Sa ngayon, Mama Mia, ay 10 taon na rin simula nung bumalik ako sa buhay ng anak ko. Si Lia ngayon ay nasa kolehiyo na. Magtatapos na nga, malapit na eh. Maganda siya, matalino at mabait. Oo nga pala, hindi ko na nga pala siya kinuha sa mga kinikilala niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lang ay nagrenta ng isang bahay na malapit lang din sa bahay nila. Nakakasama ko araw-araw ang anak ko at nakakasama rin niya ang kinalakihan niyang mga magulang. Sa ngayon ay maayos po ang buhay namin. Alam ko hindi ako perpektong ina. Hindi rin ako banal na tao. Hindi rin ako bida ng kwentong ito. Pero Mama Mia, isa lang po akong ina. Isang ina na hinangad dati ang magandang buhay para sa kanyang anak. Isang ina na ginawa ang lahat ng mga bagay na sa tingin niya ay makakabuti sa kanyang anak. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Alam kong mali ang mga naging desisyon ko dati. Pero kung kailangan kong magtiis ulit para kay Lia, sa walang pag-aalinlangan, gagawin at gagawin ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo para basahin itong kwento ko. Lubos na gumagalang, Daniela. Napakadakila talaga ng pagmamahal ng isang ina, no? Walang kasing dakila ang pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Pero meron din namang mga ina na gaya ng ina ni Ate Daniela, charot Ate Daniela. Yung nanay niya, 'di ba? Siguro hindi lang talaga alam ng nanay niya kung paano magparamdam ng pagmamahal, kaya ganon. Well, anyways, mabuti naman at naging maayos din ang lahat. Ate Daniela? Ate Daniela? Ano ako? Si Cassie? Charot. You do note, Cassie, you do note. Anyways, hello muna ako sa ating mga suking members. Kay Benson Bicer, kay Smack Dax, kay Colleen Bueno, kay Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, kay Gail Easy, kay Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo dito sa channel natin. At syempre, sa inyo na rin na ating mga suking subscriber na hindi bumibitaw. Kahit na medyo may mga pagkakataon talaga na mahahaba ang ating letter. Naku, maraming salamat. Hi ako kay Zeya6353, kay Ruby Ramos, kay Eileen4757, maraming salamat. Jeanette Mariano,
Kittens Love, kay Dins Lumigid, kay Sally Buma, Jaime Rodriguez, kay Margie Bautista, kay Jody, kay Judy Lipio. Sorry na, Judy Lipio, maraming salamat. Anna Jane, thank you very much. May Marie Bornales, Lynn Galo, hi din ako kay Aksa Heliana, kay, sino ba to? Loreline Parilla or Loreline Parilla, Julieta Estralobio, Nida Estuaria, maraming salamat from Tondo, Manila. Your avid fan daw. Maraming thank you. Hello sa iyo. Hi din kay Nora Berido Hamandre, kay Lee Baruman. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabasa at hindi nabanggit dito sa ating pabati ngayong araw na ito, ay don't worry. Baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na po ang ating babasahin at babatiin. Okay? Comment lang kayo ng comment. Huwag lang po kayong magsasawa. At syempre sa inyo po na nakikinig ngayon, I love you all. Maraming salamat. Please do like and share this video para marami po ang maantig ang mga damdamin. At syempre kung may sarili rin po kayong kwento, please do not hesitate to email that to us. Ikwento nyo po. Email lang po. Ayan po ang ating email address. mamamiacdo0317@gmail.com. And if you're not yet subscribed to this channel, be a subscriber now. Click the subscribe button and then click the notification bell para na-update po kayo kapag meron tayong bagong upload o bagong kwento dito. Nako, may mga pabago po tayo dito sa ating kwento. Mag-a-upload na po tayo ng mga anong tawag doon? Mga shorts, ganyan. Oo. Pero sige, pilitin muna natin sa editing, okay? Anyways, my name is Mama Mia na laging nagsasabi sa inyo na I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo palagi. And syempre, always be grateful. Bye-bye! Ingat!